ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Parang alam nyo po, yung mga kalaban ni Antikle, ni BP Sara, parang ano, no? Napupunan nyo ba? Lahat po ng mga nagdideklara na sila kalaban ng Mo Duterte, parang hindi nila nakakaya yung pressure, no, sa mga utak nila. Nagsisibigayan, no? O, nariyan si Anticler, nariyan si Dilima, nariyan si Lenny Utz. Tapos lately, nariyan po parang may sapaw din yung ano, no, yung Lovely. Si Anticler, talagang ang hirap yatang banggain ni BP Sara, no? Lahat po ng galit na galit kay BP Sara, parang may mga sapaw lahat. Parang si BP Sara ano nakukuha niya po yung may mga sapaw at bumibigay. Kung alanganin ka pa nung nagsimula kang umatake kay BP Sara, kasi ang hirap po ipaliwanag eh. No, paano niyo po ipapaliwanag sa sarili ninyo na inaaraw-araw niyo ng banatan tapos napaka-popular pa rin? Talagang bibigay po yung ano yung mga kapirasitong utak nila eh. Di po ba? O yan, si Lovely. Natutuklasan natin unti-unti, parang may sapaw din. Ngayon po, ang latest na bumibigay, si Luis Tru. Inaraw-araw ni Luis Tru ang atake kay BP Sara. Parang siya po yung bumibigay, sa totoo lang po. Tignan nyo to, yung sinasabi niya ngayon na impeachment trial daw po. Yung impeachment daw po ang magpapakita sa mga Pilipino kung karapat-dapat si BP Sara. Hindi po ba eleksyon? Tsaka alam niyo pagkakapareho nila. Ay, si Rizal Tiveros pa pala, nakakalimutan natin. Alam niyo pa kung ano pa pagkakapare-pareho nila. Bukod po sa nagkakaroon ng ano, para nagkakaroon po sila ng hangin sa mga kokote. Ang isa ko pa po na pagkakapare-pareho nila, pare-pareho silang medyo may kahinaan. Hindi naman mga kagalingan, pero ang tataas ng tingin nila sa sarili nila. Napunan nyo ba? Mula kay Lenny Utz, Rizal Tiveros, Laila de Lima, no? Anticler, hanggang dito kay Lovely. Sinasama na natin kasi takot daw tayo kay Lovely. Kaya nga, baka ma-promote natin si Lovely. Dahil siya lang po ang kinatatakutan daw ng mga Duterte vloggers. Bakit hindi nyo na lang po siya patakbuhin bilang presidente? Galing na galing kayo, di ba? Kasi ganito po yan eh. Alam naman namin na inuuto nyo lang si Lovely. Alam nyo na, lahat po na nagsasabi na magaling si Lovely, alam po natin na hindi sila nagagalingan. Tama, di ba? Nang uuto lang sila. Sige nga, kung talagang magaling si Lovely, bakit hindi nyo hikayatin yung mga leader ng loyalista, leader ng mga dilawan at kakamping, na si Lovely na lang ang inyong presidentiable, kung talagang nagagalingan kayo. Kasi nagagalingan kami kay BP Sara at siyang aming panlaban bilang presidente. Naniniwala kami sa sinasabi namin. Pag nagagalingan kami kay BP Sara. So sa madaling salita, gusto namin siyang leader. Gusto namin siya yung presidente namin sa 2028. Kayo, nagagalingan kayo kay Lovely, di gawin yung presidential bet. Hindi po pwede. Di ba? Inuuto lang namin si Lovely. Di ba? Kasi po kami hindi nakikipag-utuan eh. Nagagalingan kami kay BP Sara. Nagagalingan kami kay Marcoleta. Kung silang dalawa magtatambal, goods kami dyan. Nagagalingan kami sa mga kandidato ng Duterte. Yung mga naiwan. Dito po sa Duterte, may 7 naiwan dyan. Plus si Robin Padilla, pang 8.
O may apat pang pwedeng idagdag. Ibig sabihin nung naiwan, sila Pastor Kibuloy, si Rodriguez, si Hinlo. Meron pa yung taga ano eh. Si, kung gusto pang tumakbo ni Epe Salvador. Yan sila lahat. Si Robin Padilla. Sino pa ba hindi natin nabanggit? Si Jimmy Bondok. Nagagalingan tayo sa kanila kaya natin sila pinatatakbo. Ito ang hamon ko sa mga kakamping dilawan at mga loyalista. Kung talagang nagagalingan kayo kay Lovely, patakbuhin ninyo. Kung hindi, niloloko nyo lang yan. Kasi bilib na bilib kayo eh. Sabi nyo, naduwag si BP Sara kay Lovely. Sabi ninyo, takot kami lahat kay Lovely. O yun naman pala eh. Galing na galing pala kayo. Di patakbuhin yung presidente. Okay. Ang galing po kaya ni Lovely. Ngayon, bumibilib na rin talaga ako. Baka malapit na nga ako matakot eh. Hindi po ako matatakotin. Pero eto po, dito na po ako umuntik ng matakot. Pakinggan po natin tong interview ni Lovely. Isa lang po. But many are curious on your accent. Lovely. Where'd you get it? Yung accent niya, English accent eh. Ang akala ko, natira to sa London o kaya yun nga no, baka tumira naman to sa London kako. Kaya may accent, may English accent. Ito po ang paliwanag ni Lovely. Pero mas maganda siguro ipakita natin yung mukha. Kasi ang ganda eh. Lovely nga eh. Teka, papakita ko po sa inyo yung mukha. Mas maganda to na pinapakita yung mukha nito ni Lovely. Tignan nyo, magagandahan din kayo. Ako, gandang-ganda ako yo. Oh, pukin ng, di ba? Ano ba? Ganda mo. I was listening because my dad loved to listen to cassette tapes before, and those people in the cassette tapes that I listened to, they spoke this way, so I just imitated, even if I didn't really understand what they were saying. But many are curious on your accent. Lovely. Where'd you get it? Tawan-tawa pala, putang ina. Ay, naku. Tawa pa lang. Lovely ka talaga. Very lovely ka. Napaka-cute mo po. Kakagigil oh. Ganda-ganda oh. Ay, naku. Ito po paliwanag niya bakit siya may English accent. I was listening because my dad loved to listen to cassette tapes before, and Because my dad loved to listen to cassette tape before. English accent. those people in the cassette tapes that I listened to, they spoke this way, so I just imitated, even if I didn't really understand what they were saying. Yes! Ganda! Pero mas maganda to. Bakit hindi ka sumikat, Iha? Sino ka? Sino siya? Ganda, no? Mga ganun mga reporter na mag-ano sa akin, hindi katulad ng itsura ni Badong. Opo, ganyan na po itsura ko ngayon. Kamukha ko na si Kim Jong pa. Sindong pa. Maraming salamat muna kay Ma'am Tess. Yan. Kay Ma'am Tess po na nagbigay po sa atin ng 1,600 yen. Teka, basahin naman natin yung kanyang sinulat. Wala. Good evening, Sir Buds. Pang copy, God bless po. Ma'am Tess. Yan. Thank you very much, Ma'am Tess, ha. Maraming salamat sa 1,600 yen. Okay. Di ba may mga sapaw po sila? Lahat po nang umatake kay BP Sara, nagkakasapaw po, no? No? Napunan nyo ba? Ayan po talaga eh. Eto po, tignan nyo to si Luis to. Dati matino to eh. Ha? Dati,
Okay na po yan, ha? Okay na po kami nung naggupit sa akin. Ganyan na po talaga ang aking noo. Malaki na po talaga. Tsaka ayoko na po nung nagaganon. Ito talagang hati ng ulo ko sa gitna talaga. Ayoko na po magpapogi. Tama na yan. Kung ano na lang itsura ko talaga. Yan na po talaga itsura ko. Okay. Alam po ninyo, may binabanggit to si Luistro na talagang kapuna-puna talaga. Ito po, yung isang sinabi ni Luistro. Sabi ni Luistro, iginiit na dapat si BP Sara magpresenta ng ebidensya laban sa mga akusasyon laban sa kanya. It should be the respondent herself presenting the evidence assisted by lawyers. Hindi ko alam kung baliktad na yung utak ni Luistro. Bakit si BP Sara, ito yung dulot ng araw-araw niyang inaatake si BP Sara. Kailan lang naman nagsimula yan araw-araw atakein si BP Sara. Buhat po nang siya ay naging Justice Committee Chairman, di ba? Nung Justice Committee Chairman na po to si Luistro, hindi na po tumigil sa kaatake kay BP Sara. Araw-araw may bagong sinasabi. Ngayon na naman, hindi, naaaning. Nagkakaroon po na sa utak po nila. Kasi tinitignan po nila, bakit popular pa rin? Di ba? O ngayon, naaaning po sila, nawawala po sa hulog lahat. Akalain mo, si BP Sara pala ang dapat nagpe-present ng kanyang mga ebidensya laban. Hindi po ba dapat yung nagdedemanda, yung nagrereklamo? Kasi kayo po nagreklamo. Bakit po si BP Sara ang magpe-present ng mga ebidensya? Di ba? Hindi ba yung nagreklamo? Paulit-ulit tayo rito. Di ba? Ang dapat po magpatunay ng kanyang akusasyon, hindi po yung... ang dapat pong nagpapatunay ng kanyang akusasyon, yung nag-akusa. Hindi po yung akusado. Para kayong lahat si Rapi Tulfo. Di ba sabi ni Rapi Tulfo? Nung binatawan niya yung isa sa mga famous na salita sa Senate, sabi ni Rapi Tulfo, ano na nga yung sinabi ni Tulfo? Sabi ni Rapi Tulfo sa isang pagdinig. Si ano yun ang kasagutan niya si General, yung dating AFP Chief of Staff ni Tatay Digong na pinamahala niya sa pagbili ng bakuna. Ano nang ang pangalan nun? Na ngayon tao pa rin ni Marcos. O, di ba ang sabi niya ni Rapi Tulfo? Patunayan niyo po na hindi kayo korap. Kasi kung hindi nyo mapapatunayan na si Galvez, di ba? Sinabi ni Rapi Tulfo, General Galvez, patunayan nyo po na hindi kayo korap. Puta, ikaw ang nag-aakusa kay General Galvez, siya magpapatunay na hindi siya korap. Ito naman si Luistro. Dapat daw si BP Sara magpresenta ng ebidensya. Hindi, si Galvez po yun. Kaya galit na galit si Galvez dun dahil sinabihan silang korap Para daw hindi masabihan na korap, patunayan daw ni Galvez na hindi siya korap. Kung ikaw po ang nag-aakusa, ikaw ang magpapatunay. Katulad po nito, nauulit na naman to kay Luistro. Akala ko pa naman magaling tong Luistro. Pero sa kaatake nila kay BP Sara, nabawasan na po ng mga tornilyo yung utak. No? Imagine niyo, sabihin niya kay BP Sara na dapat si BP Sara magpresenta ng ebidensya. Kung wala pong ipepresenta si BP Sara, wala rin kayong ipepresenta. O di ibig sabihin, hindi nyo po napatunayan na si BP Sara ay nakagawa ng kasalanan. So kung hindi nyo po napatunayan, dapat lang na maabsuelto si BP Sara. Hindi po the other way around. Na kinakailangan maglabas ng ebidensya si BP Sara para
para po sabihin na wala siyang kasalanan. Kahit po walang ilabas, kayo po ang maglalabas ng ebidensya na may kasalanan si BP Sara. Di po ba? Kaya wala na sa hulog eh. O ikalawa, pinagbabantaan ni Luistro yung mga bangko. Opo, live to, isitan recto. Pinagbabantaan ni Luistro yung mga bangko na pag hindi raw sila tumalima sa sabpina, alam po ninyo, pag sila po tumalima, pwede po silang idemanda ni BP Sara. Malinaw po. Ayon po sa pag-intindi natin sa batas at marami na pong abogadong gantong pag-intindi. Di ba? Korte lamang ang korte lamang po yung makakapag-utos sa bangko na maglabas ng mga bank account. Kung wala pong pahintulot yung may-ari ng bank account, korte lang po yung pwedeng mag-utos sa bangko. Hindi po si Luistro. Naggagaling-galingan na to si Luistro na pinagbabantaan yung mga bangko. Kung hindi raw susunod yung mga bangko, isasabpi na. Binibigyan mo lang, alam nyo kayo, sabi kayo ng sabi na si BP Sara, sinasangkalan yung paglapit sa Supreme Court. Binibigyan nyo ng tsansa si BP Sara eh. Di ba? Ang dali lang naman po, sabi nyo, sufficient in form and substance. Sufficient na eh. Bakit po kayo manghihingi ng ebidensya sa bangko? Hindi po magandang practice yan. Yung mga taga-bangko, pwede silang illegal ng may-ari ng bank account. Kinakailangan po nila court order, hindi ka naman korte. Yung sinasabi po na gagamitin sa impeachment, hindi yan yung sinasabing impeachment. Yung kay Rowena Guanzon. Yung sinasabing impeachment process, yun doon na po. Kasi eto, preliminaries pa lang kayo. Hindi pa po yan impeachment. Hindi pa po yan impeachment court. Ikaw lang ang nagdeklara ng mini trial. Meron bang mini trial? Ano yun? May mini trial kaya dahil may big trial? Yung pagbabanta mo sa mga sa mga bangko, mali yan. Para ka lang makakuha ng ebidensya, pagbabantaan mo sila. Hindi ka naman korte. Justice Committee lang kayo. Anong palagay nyo sa inyo? Sabi nyo, yung reklamo kay BP Sara, sufficient in form and substance. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng sufficient? Sapat. May sapat na sustansya. Sabi ng Supreme Court, yung reklamo pa lang, dapat may nakasama ng ebidensya. Papayagan ba na Supreme Court? O ngayon, sasabihin nyo, uunahan nyo si BP Sara na dapat hindi lumalapit sa Supreme Court. Nagsalita na si Redon kanina na dapat, handa raw sila pag lumapit si BP Sara sa Supreme Court. Alam mo, Luistro, hindi ko alam, nagmamadali ka eh. Isa pa. Bakit wala sa timing yung mga ginagawa nyo? Crisis ngayon eh. Buong mundo. Ha? Anin ko lang yung sinabi hindi ko na matandaan kung sino yung nagsabi. Pero, i-quote ko lang yung sinabi. Ito po ay si Rowena Guanzon pala nagsabi nito. Buong mundo
nakatutok sa oil crisis. Buong mundo pati po yung mayayamang bansa. Pero kayo nasa impeachment ng Vice President. Ano yung need na isabay yung problema ng bansa? Bakit mas importante pa rin sa inyo na talakayin to ngayon? Hindi naman sinabing hindi nyo na i-impeach Nasa proseso na nga kayo. Pero por Diyos por Santo naman. Krisis na ng buong mundo. Baka nga mauwi to sa World War III. Krisis na yung buong mundo sa langis. Inuunan nyo pa rin impeachment at inaalaw to ng presidente ng Pilipinas. Walang pake. Okay lang sa kanya. Alam mo, Mr. President, salita ka ng salita na tulungan nyo kami. Magtulungan tayo. Pucha, ang dami mong gustong ipagawa sa tao. Sabi mo, magtipid ang mga mamamayang Pilipino. Sabi mo, makipagtulungan. Sabi ng mga tauhan mo, baguhin yung, ano yung sabi niya, no? Mas maganda yung sinabi mo mismo nila. May sinabi rito yung Secretary Sigarin. Okay. Ang sabi ni Garin, baguhin daw natin yung ugali. Ugali ba? Hindi ugali. Teka lang. Maganda yung salita mismo nila. Sabi mo, makipagtulungan sa gobyerno ang lahat. Sabi mo, magkaisa tayo. Ayan, si Claire Castro, nananawagan ng unity. Sabi nyo, magtulungan tayo. Pero ang pinakamalupit na panawagan ng lahat, ito, kailangan magbago ng lifestyle. Magbago ng lifestyle, di ba? Gusto nyo lahat magsakripisyo, Mr. President. Magsakripisyo muna tayo, maging matipid tayo sa lahat para makayanan natin tong krisis na to. Pero, tuloy-tuloy lang, hayaan mo lang yung mga congressman, tuloy-tuloy lang yung pag-uusig kay BP Sara. Ano man ang krisis, tuloy nyo pa rin yan. Ganun yung pinahiwatig mo. Tuloy pa rin na ma-eliminate yung kalaban namin sa politika. Tuloy pa rin namin. Kayo lahat magbago kayo para sa bansa. Pero kaming mga kalaban ni Duterte, kaming mga kalaban ng mga Duterte, tuloy pa rin kami sa panunutil sa mga Duterte. Ang sama po Mr. President, napakasama po. Napakasama pong pakinggan kayo na nakikiusap na magbago ng lifestyle, magtipid, makisama, iwasan na yung mga bagay-bagay. Magkaisa tayo para malabanan to. Gandang pakinggan. Ano naman yung sakripisyo nyo, Mr. President? Di nyo ba kayang sabihan yung mga tauhan ninyo na tigil muna natin? Itigil muna natin tong impeachment? Nananawagan kayo ng pagkakaisa. Etong impeachment na tong numero 1 gumigiba sa ating lahat ng Pilipino. Di nyo ba naintindihan niya, Mr. President? Claire Castro nananawagan ng unity. Eto, basahin ko yung sinasabi Claire Castro nananawagan ng unity. Sa panahon ngayon, ang kailangan natin ay pagkakaisa at pagtutulungan. Alam po ni BBM ang hinaing nating lahat dahil sa dulot na sigalot sa Middle East. Hindi natin gusto ito. Hindi ito kasalanan ng Pangulo at ng gobyerno. Bagamat tutol po kami, okay naman sa amin. No? Okay naman sana sa amin. Panahon ng krisis ngayon. Nangangailangan po magkaisa tayo lahat. Hindi natin to pare-parehong gusto. Hindi gusto yan ng Marcos, hindi rin gusto ng mga tao yung krisis na yan. Okay po sa amin yan. Magkaisa tayo lahat. Tigil muna natin
Ang problema ninyo, niyayakag nyo kaming makipagkaisa sa inyo, pero kayo naman sa gobyerno, wala na kayong ginawa kundi biyaking yung Pilipinas. Numero uno pong dahilan ng pagkakawatak-watak natin, yung impeachment nyo kay BP Sara. Alam mo, Mr. President, kung sinasabayan mo rin yan na pinakikiusapan ko tong House of Representatives, nakikiusap kami sa lahat ng tao, mapa-oposisyon man kayo, mapa-gobyerno, magkaisa na tayo muna habang may krisis, tsaka na ulit tayo magbabag. Yun yung gusto nyong ipahiwatig sa amin eh. Huwag muna tayo mag-away-away. Puta, huwag tayo mag-away-away, pero lahat ng tauhan mo nakapokus na lahat sa ano? Ha? Nakapokus lahat ang tauhan mo sa impeachment ni BP Sara. Paano magkakaisa yung mga Pilipino, Mr. President? Hindi po pwedeng tokes nyo lang yan ni Claire Castro. Dapat po, tinutotoo nyo rin. Yan po bang impeachment kay BP Sara? Pagkakaisa po yan ng mga Pilipino? Ang ibig nyo sabihin, wag na muna nyo kaming batikusin. Magkaisa muna tayo. Puta, paano hindi kayo babatikusin? Walang tigil yung mga congressman sa kaatake kay Vice President Sara Duterte. Wala kayong tigil sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Hindi naman kami natatakot sa impeachment eh. Kaya lang yung mga pinagagawa nyo, panay kasotelan eh. Oh, katulad nito. Halimbawa na lang ni Ridon. Yung salin ni BP Sara na nadagdagan daw, dating 18 million, naging 88. Ito nga, naging billion yung kay Martin Romualdez, pero dehin boki kayo. Kitang-kita po yung diferensya. Pagkakampi ninyo, wag natin masyadong tirahin yan. Kakampi natin yan. Okay, balik tayo rito kay Luistro. Alam nyo, si Luistro, sinasabi ko nga, no, unti-unti na nagkakaroon ng sapaw sa utak. Ito po sinabi ni Luistro, impeachment case will show if BP Duterte is fit to be president. Talaga? Nakita niyo po yung ano nila? Yung ugali pa nilang lahat? Bukod sa nalalantad yung may sapaw sila sa utak, isa pa po nalalantad, pare-pareho po silang megalomania. Meron po silang attitude na parang ang taas-taas nila. Pare-pareho yan eh. Hontiveros, Trillanes, De Lima, si Lovely. Sama natin si Lovely. Pucha, pambato nila yan eh. Di ba? Maski nga si Shell Jokno tsaka si Tabi. Maski si Father Flavi. Lahat po nang umatake. Meron po silang megalomania, no? Na ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila. Katulad nito ni Luistro. Porket siya namumuno sa Justice Committee, ang tingin niya, umiinog na yung mundo ng politika sa kanya. Araw-araw may sinasabi. Pinagbabantaan niya yung mga bangko. Pag hindi kayo sumunod, ipapakontempt namin kayo. Wala po kaming ano riyan. Pero, daig mo pa korte. Kung magbigay ka ng utos, hindi ka naman korte. At dahil dyan, malaki talaga chance na questionin ni BP Sara yan. Bakit kayo nag-i-issue ng para makahanap kayo ng ebidensya? Kung wala kayong, di ba ganun po? Lahat po ng kaso, mga pangkaraniwang kaso, paano po na-dismiss? Wala kang ebidensya, dismiss ang kaso. Ito po, hindi to simpleng kaso. Binoto ng 32 million
Yung mga simpleng kaso pinagbintangan ka na magnanakaw, walang ebidensya na nagnakaw ka, dismiss ang kaso agad. Ito po, pinagbibintangan yung magnanakaw, binoto ng 32 million na tao. Gusto nyong tanggalin sa pwesto kahit binoto siya ng 32 million, wala naman kayong ebidensya na nagpapatunay na nagnakaw siya. Meron, sabi nila. Meron kaming ebidensya. Kukunin pa lang namin sa bangko. Meron kaming ebidensya, kukunin pa lang namin sa COA. Meron kaming ebidensya, kukunin pa lang. Putang na. Hindi nyo ebidensya yan. Yung pagbintangan ka magnanakaw, walang bumoto sa yung tao. Pangkaraniwan ka, kargador ka. Pinagbintangan ka magnanakaw. Punong-puno na CCTV yung tindahan. Asan po yung mga CCTV nyo na nagnakaw tong kargador na to? Nireview lahat. Walang ninakaw yung kargador. Binoto ba ng milyong tao yung kargador? I-dismiss po yung kaso dahil walang ebidensya. Ito po, binoto ng 32 tao, 32 million. Ang kaparusahan dito sa kaso nila, tatanggalin ka sa pwesto kahit binoto ka ng 32 million. May ebidensya ba? Aba, wala nga kaming ebidensya pa dahil ayaw magsalita ni BP Sara Dapat si BP Sara magpo-provide ng ebidensya. Putang ina nyo. Hindi po ako palamura pero plunder. Magkano po ninakaw? Paano nyo po nasabi na ninakaw? Ano po binili niya? Ano po patunay na napunta sa kanya yung perang sinasabi nyong ninakaw? Kaya nga namin pabubuksan yung bangko. Oh, di ba? Kasi po, yung hindi nga binoto pag walang ebidensya, dismiss ang kaso. Etong binoto ng 32 million, wala nang ebidensya, mini trial pa. Para saan daw yung mini trial? Para kumuha ng ebidensya. Okay. Gaano kahangin si Luis Tro? Ito po, sabi niya. It is important that all who are desiring to occupy sa paraan ng pagsasalita ni Luis Tro. It is important that all who are desiring to occupy a public position in the future should be the best example of his mandate of accountability. Ano yung pinagsasabi mo? Meron ng additional ngayon? Ha? Para ka maging presidente ng Pilipinas, naglagay ka na ng additional? Ang sinasabi ng batas, ganito lang po. Pag ikaw ay 40 anyos na, naninirahan na sa Pilipinas, ikaw ay pinanganak na Pilipino, natural born citizen, 40 anyos, marunong magbasa at magsulat, at binoto ka ng tao. Yan lang po ang kwalifikasyon para ka maging presidente. Binoto ka ng tao. Ano mga pinagsasabi mo ng it is important that all who are desiring to occupy a public position in the future should be the best example of mandate accountability? Ano meaning mo ng best example? Sino magsasabi na, ito ay mga best example to ng mandate of accountability? Ikaw? Ikaw na hindi nagbabayad ng utang kay BP Sara? Ikaw ang best example ng mandate of accountability?
Ikaw na umamin na nagtago sa iyong asawa na kinasuhan ng kung anong kaso. Ikaw ang magpapasya? Luistro? Di ka nga nagbabayad ng utang eh. Tapos sasabihin mo, ako magpapasya kung sino lang ang pwedeng tumakbo. Wala yan sa konstitusyon. Yung mga pinagsasabi mo ng mga should be the best example of mandate of accountability. Wala yan sa konstitusyon. Ang nakalagay lang sa konstitusyon, 40 anyos. Natural born citizen, able to read and write. At buhay ka. Hindi ka naagnas. Wala kang English accent. Pwede kang tumakbo. Pag pwede kang tumakbo, pwede kang manalo. Yan po ang kwalifikasyon. Pinagsasabi mo. O ito pa isa. Pag impunity kasi, ibig sabihin nun, kahit mag-commit ka ng crimes, you will no longer be accountable. Pero pag sinabi natin accountability, which applies to public officials, it means we are always answerable to the sovereign Filipino people. Utot mo. Alam niyo ang pare-parehong meron sila? Pare-pareho silang, bukod sa hangin sa utak pare-pareho po silang mga banal. Ang babanal ninyo. Magbayad ka ng utang mo. Kasi we are talking about, hindi kasi maihiwalay yung 2028 election. And the Vice President already pronounced her intention to run. So I think, this is one avenue for the Filipino people to see whether or not the Vice President is really fit to be the next President in 2028. So yung impeachment trial daw ang magpapakita kung dapat daw fit, kung ang Vice President daw ay really fit to be the next President in 2028. Pinagpasyahan na ni Luistro. Ang dapat daw maging sukatan yung impeachment trial. Utot nyo. Hindi sinabi sa konstitusyon na impeachment trial ang magpapasya. Kinakailangan, ikaw ay natural born citizen, pinanganak kang Pilipino, 40 years and above, able to read and write, at wala kang English accent. Yan lang. Ay, dagdagan pa pala. At ikaw ay hindi nagsusulat habang umaandar ang bus. Hindi ka rin nagsusulat habang nagpapadoktor. Yan po ang mga katangian ng isang presidente ayon sa konstitusyon. Dinagdagan ko na. At hindi ka rin nagdadrama sa mahal ko ang Pilipinas. Kaya, ang lalakas ng tama ninyo. Kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo na sukatan, impeachment. Okay. Punta po tayo rito sa mga ibang balita. Ito po. Breaking news. Hindi nabibili ng pera si Ontiveros. Tinanggihan ng bilyones na suhol sa kanya sa politika. Alam mo, Ontiveros, hindi ka dapat iboto na presidente. Bakit? Sinuhulan ka. Yung panunuhol ay krimen. Hindi mo pinakulong yung nanuhol sa'yo. Anong klase kang tumatakbong bilang presidente? Pwede kang suhulan, pero hindi mo ipapakulong. Si John Vic, tsaka si Risa Ontiveros, pareho. Nagsabi sila na sinuhulan, hindi daw nila tinanggap. Pinagmalaki nila na hindi namin tinanggap, sinuhulan kami,
pero hindi namin tinanggap. Ang tanong, ligtas na ba kayo? May malaki kayong kasalanan sa tao. Kasi ginawan kayo ng krimen. Kayo mismo ginawan ng krimen. Paano namin kayo iboboto? Kung kayo mismo ginawa ng krimen, hindi nyo nagawa ng paraan. Ano sagot ni John Vic nung tinanong siya bakit hindi niya pinakulong? Nakalimutan ko na, kaibigan daw ba niya? Pag kaibigan mo pala nakalimutan ko na yung sagot ni John Vic. Ano yung sagot ni John Vic dun? Hindi po obra yan. Pag gumawa ng krimen, senador ka, Reysa Ontiveros. Hindi mo pwede sabihin. Kasi gusto nila pag malaki, sinuhulan ako eh. Hindi ko tinanggap. So anong ginawa mo? Hindi mo pinakulong? Malaki kasalanan mo. Para ka nakasaksi ng krimen na hinayaan mo lang. Ito pa ang tanong. Attorney Dino De Leon. Ito po tanong ni Attorney Dino De Leon. Well, si BP Sara again will have to explain. Ang tandaan po natin, ang constitutional provision on accountability is mag-explain ka. Ang tanong ko po is bakit allergic si BP Sara Duterte na matanong at bakit ba allergic si BP Sara Duterte na sumagot sa mga tanong? Kapag nagtatanong siya, nagagalit siya. Tinatanong siya sa hearings, even in her budget, nagagalit siya. Magtotro siya ng fit, nagtatantrums doon na parang spoiled brat. Ganun po ba? Ang tanong ko naman sa inyo, sino ka naman? Attorney Dino De Leon. Ngayon lang kita narinig. Sino ka naman? Para questionin mo si BP Sara. Ibig mo sabihin lahat na nagtatanong, parehong-pareho ng utak to ni ano. Attorney ka lang. Yan lang pagkakaiba nyo ng Lovely. Lovely, kung ano man ang apelyido nun. Attorney ka lang at kamukha mo si Harry Roque. Kasi lembot mo rin si Harry Roque. Ang tanong ko naman sa'yo, una, sino ka naman? Para questionin mo kung dapat sumagot. Automatic. Gusto mo pasagutin? Di ko po siya kilala. Nagtataka lang ako rito sa media natin eh. Kahit sino na lang eh. Basta umatake kay BP Sara, kahit sino po, ilalabas. Siguro may papel to sa buhay. Baka kilala nyo to. Hindi ko po siya kilala eh. Sino ka naman? Para i-picture ka ng media. Na parang importante ka. Lakas ng loob. Dapat daw sumagot sa BP Sara. Karapatan po ni BP Sara kung sasagot siya o hindi. Alam mo ba yon? Huwag kayong mag-alala. Paratingin nyo ron. Dinimanda nyo na nga eh. Gusto nyo pa sumagot? Spoiled kayo masyado. Kasama ba yan sa mga nagdemanda? Yan Dino De Leon na yan? Nagdemanda ka na nga eh. Di ba dapat kayong matuwa pag hindi sumasagot yung kalaban nyo? Kasi ibig sabihin eh, hindi sumasagot. Di okay na kami. Kaya nyo gustong sumagot dahil gusto nyong malaman kung ano yung pwede nyong paghandaan. Bahala kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya po yan. Huwag nyong turuan si BP Sara ng gagawin niya. Sumagot naman si BP Sara. Ayaw nyo naman tanggapin yung sagot. Ang sagot nga ni BP Sara, wala kami sasagutin dahil wala naman kayong ebidensya. Yun na nga yung sagot eh. Ano sasagutin namin? Wala naman kayong ebidensya. Wala, ang sabi nila BP Sara, panay kayo kwento. Panay konklusyon. Ano yung binibintang nyo? Nagnakaw. Magkano ninakaw ni BP Sara? Asan yung ninakaw? Saan dinila? Saan binili? Paano nyo nasabi?
Okay. Sabi ni Claire Castro, iginiit na wala pang oil crisis. Yan. Hindi pa ito crisis. Huwag magpanik. Alam nyo, di ko maintindihan. May nakita po ba kayo sa media natin na nagpa-panic buying? Tanong ko lang po, meron po ba kayong nakita kahit sa ang supermarket o grocery at supermarket na nagpa-panic buying? Wala naman po nagpa-panic. Wala po kaming pang-panic buying. Huwag kayong mag-alala. Gusto nyo bang palabasin na kaya nagkakaubusan? Kaya nagmamahal dahil nagkakaubusan? Wala pong pang-panic buying ang mga Pilipino. Huwag kayong mag-alala. Sino po ba nagpapanik? Meron bang tumatakbo na nakita kayo na nagsisigaw, ah! May crisis, may crisis. Meron na ba kayo? Galit po ang mga tao. I-address nyo yung galit ng mga tao. Hindi yung mga kung ano-ano pinagsabi nyo. Hindi pa ito crisis. Huwag magpanik. Palagay na natin hindi crisis. Wala naman kayong gina. Sabi po ni Gatchalian, crisis na ito. Sige, magsabong kayo. Sabi ni Auntie Claire, hindi pa ito crisis. Sabi naman ni Gatchalian, crisis na ito. Sige, tignan natin ang mga katwiran nila. Bakit nasabi ni Auntie Claire na hindi pa ito crisis? Sa ngayon, hindi pa po kasi nakikita ni Pangulong Marcos ang ganyang sitwasyon. Palakpakan natin. Ang batayan pala ni Auntie Claire, hindi pa raw to crisis kasi hindi pa nakikita ni BBM na crisis na to. Ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po tayong umaangkat at nakakakuha pa po ng supply ng produktong petrolyo. Hindi mo isinasalang-alang yung presyo. Kaya naniniwala yung mga tao na crisis na to kasi sobrang taas ng presyo. Auntie Claire, may libre ka bang gasolina? Huwag kayong mag-alala, hindi pa rin naman kami magpapanik eh. Ano kaya yun? Ano kaya yung sinasabi nila huwag kayong magpanik? Sino po ba nagpapanik? May nakikita po ba kayo na biglang tumatakbo? Uy, may gera na. Wala po kalmado kami lahat. Di po kami nagpapanik, galit kami. Kasi wala kami nakikitang aksyon nyo eh. May aksyon kayong ginagawa pero kaya pala hindi pa crisis dahil hindi pa nakikita ni BBM. Si BBM pala magpapasya kung crisis na o hindi. Pero ang gustong iparating kasi ng Pangulo sa ating kababayan ay hindi kailangan magpanik. Noong araw po kasi, dahil may mga pera pa mga Pilipino, pag nakakarinig ng ganyan, nagpa-panic buying. O sa ibang bansa, nagpa-panic buying sila. So yung nagkakaroon para po maunawaan po ng iba na nakanganga, pinagsasabi nilang bakit ayaw magpanik? Dati po kasi may mga pera pa po ang tao. Pag nakarinig ng mga gera-gera o kung ano man sakuna, pupunta ng mga grocery, bibili ng napakarami na hindi naman niya kailangan. Na pang-6 na buwan na supply. So ang tendency po, pag bumili kayo ng mga pang-6 na buwan na supply lahat, magkakaroon ng pansamantalang shortage. Pag nagkaroon po ng pansamantalang shortage, tataas po ang bilihin. Wala po tayong nakikitang panic buying ngayon.
Kaya hindi po dapat ganyan yung inaatupag nyo. Kulang na lang, ipagbawal nila lahat eh. Bawal na magpanik, bawal na. Anong gagawin natin bukod sa ayuda? Ano pa po ang naiisip nyong paraan bukod po sa ayuda? Ayuda lang kasi ang alam ninyo eh. Ano naman ang sabi ni Gatchalian? Bakit po may crisis? Ako masasabi ko oil crisis ito. Dahil ang tagal na eh. Ito ay pang 22nd day na ito. Itong problema na ito ay multifaceted. Dahil humahaba, kumakalat yung problema. Bahala na po kayo. Ako po, wala po akong pakialam. Ano man ang tawag nyo riyan. Ang importante po, gampang kayo ng trabaho, hindi po ubra yung ayuda. Paano pag nagtagal pa? May pang-ayuda pa kayo? Huwag kang mag-alala ba dong?